Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang nananatili sa Delpan Evacuation Center sa Maynila. Inilikas sila mula sa Isla Puting Bato matapos gumuho ang ilang bahay dahil sa malalakas na alon. Ramdam din ang hagupit ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Mula sa Marikina, saksi live si Bam Alegre. Bam! Ato, magandang gabi. Dito muna sa Marikina ay naging patuloy ang pag-ulan, bagamat hindi ito kalakasan. Yung mga sasakyan ay banayad ang pagpapatakbo sa mga kalsada dahil ito ay basa. Dito naman sa Marikina River, naging mahigpit ang pagbabantay ng mga kawani ng rescue team dito sa level ng tubig ng ilog. Dahil inaantabayanan nila kung ito ay aabot ba sa 15 meters. Ito hindi na umakyat ng 14 meters sa buong maghapon. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, dama rin ang masungit na panahon. Ilang bahay sa tabing dagat ang inanod ng tubig. Dahan-dahan kayo dyan, baka mahita. Literal na nilamon ng dagat ang halos 30 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sugatan ng ilang residente. Oh, yan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Pinabagsak din ng hangin at ulan ang mga bahay sa gilid ng Road 10 sa bahagi ng Vitas. Basang-basa kami sa ulan. Humihingi sana ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa. Wala akong kasama. Sa kasagsagan ng ulan, isang senior citizen ang nahulog sa dagat. Buti na lang at nailigtas. Lumungoy ako dyan, pumunta ako sa ilalim. May dumating naman na isang rescuer. Sabi ko, pare, hawakan mo. Malaki na po yung tubig eh. Oho. Eh, buti nga po nagre-rescue ko kanina. Maghapong umulan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Abot gutter ang baha sa Taft Avenue sa tapat ng NBI at sa may PGH. May mga napalusong sa baha. Baha maging sa ilang bahagi ng Ross Boulevard. Alas 2 ng hapon, nagsuspindi ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. At least nagsuspend sila na hindi na kami umabot kung lumakas man yung ulan mamaya. Para na rin po mas madali sa mga commuters na makauwi kaysa abutan pa po ng ulan mamaya na mas malakas. Sa Malabon, baha naman sa Rizal Avenue Extension patungo sa direksyon ng City Hall. Dahil dyan, embudo ang mga sasakyan. May mga sasakyan nagmaniobra pabalik, habang ang iba nagbabakasakali pa rin sumuong sa isa hanggang 2 talampakang baha. Tumirik pati ang armored van na ito. Stuck na kayo? Ano na kami, sir, na tumiinit yung namin, sir, yung armor. May libreng sakay ang City Hall para sa mga stranded at may ilang jeepney ring nakangahas mamasada. Pero kulang pa rin sila kumpara sa mga pasahero. Ngayon na lang ulit sila binaha kahit todo kayod pa rin ang pumping station sa Tulyahan River. Hindi nito kinakaya ang volume ng tubig dahil sa nasirang navigational floodgate sa katabing Navotas na tinamaan ng isang barge. For 2 years, wala kaming baha dito masyado eh. Kaya ngayon na lang ulit. So, tsaka dinadredge pa nila kasi yung putik na nasa ilalim ng ng navigate. Sa Teachers Village, Quezon City, may bumagsak na puno sa panulukan ng Maginhawa at Malingap Streets. 2 nakaparadang sasakyan ang nabagsakan. Munting-muntigan pa ang isang dumaraang AUV. Wala namang lubhang nasaktan. Binaharin ng Timog Avenue Corner Scout Tobias at Araneta Avenue. May mga tumirik ding sasakyan sa Amoranto. Hanggang bewang naman ang baha sa may Santo Domingo. Sa ngayon, nakataas ang La Nina Alert ng Pag-asa. May 70% chance raw na mabuo ang La Nina mula Agosto hanggang Oktubre. Posible itong tumagal hanggang unang bahagi ng 2025. Ayon sa DOST, dapat paghandaan ang posibilidad ng mas malalakas na bagyo. Ang problema, kapag La Nina po ang pinapag-usapan, karamihan po ng mga bagyo ay dumediretso papuntang Pilipinas. Instead na magkukurbada ay diretso lang siya, most likely magla-landfall. Mas malapit ang pinapanggalingan, mas closer sa Philippines. So, ibig sabihin, kailangang handang-handa tayo. Kasi nga, short na ang travel time niya. Live mula rito sa Marikina para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara na ang mga pogo sa bansa, aapela ang PAGCOR na huwag isama ang 12 kumpanya. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni Maki Pulido. Effective today, all POGOs are banned.
Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na unti-unti nang alisin sa bansa ang mga pogo, makikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa PAGCOR at DOLE. Para yan sa kanselasyon ng mga permit na inisyu ng online gaming company sa mga dayuhang empleyado. Kaya babawiin din daw ang mga visa ng mga naturang dayuhan. Sa datos ng PAGCOR, mahigit 35,000 ang mga dayuhang empleyado ng mga pogo. At ang mga Pilipinong empleyadong maapektuhan ng pagsasara, aabot sa mahigit 40,000. Kasamang mahigit 31,000 na directly employed sa mga pogo at mga konektado sa mga ancillary services na konektado sa pogo hubs tulad ng janitorial services. Sasama niyo po yung SBPO, humigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung IGL, nasa sa mga 31,800 po yata. Sabihin na natin humigit kumulang 31,000. And then ito pong SBPO, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuma nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. Susubukan silang tulungan ng DOLE. We have to already lay down the plans of action, kung anong klaseng intervention ang pwede namin itulong, and not wait until December. Medyo mabigat kung doon pa lang tayo magplano. Pero sa bilang na yan, hindi pa kasama ang mga kagaya ni April. Ang pinagtatrabahuhan niya kasing fruit store, nakasalalay ang kita sa ilang condominium building sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese pogo worker. Yung business po kasi dito mostly, nagde-depend lang din po sa mga pogo worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Aayusin pa ang exit plan ng mga pogo pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Inaapela rin ng PAGCOR na huwag maisama ang 12 sa 43 pogo company na ipasasara. Mga customer service agents lang kasi ang mga ito ng mga gaming company. Sa panayam sa Super Radyo DZBB, sinabi ng PAGCOR na nasa 7 billion pesos sana ang kikitain nila sa mga pogo ngayong 2024. Wala pa rito ang mga binabayaran ng mga pogo sa BIR, DOLE at Immigration. Sa pangkasalukuyan, amin pong pinag-aaralan kung saan namin talaga pwedeng pagkunan yung mawawalang 7 bilyong piso. Pero ayon sa NEDA, mas malaki ang benepisyo kung mawawala mga pogo kesa sa epekto ng mga pogo sa ibang sektor gaya ng turismo. The pogo contributed less than 0.5% of our GDP, as of 2022. On the other hand, we are likely losing from the presence of these pogos because, for example, tourism. China has made it clear that cross-border tourism are likely to be regulated by them for countries that host those pogos that cater to their citizens. Sa gitna ng utos ng Pangulo, tuloy ang mga pagdinig ng Senado at Kamara. Sa Kamara, ilang mambabatas ang humihingi ng executive session para ilantad sa kanila mga dokumento ng mga licensees ng PAGCOR, mga dokumentong hindi raw pwedeng isapubliko. Importante yung ating executive session kasi ang magiging worry ngayon is baka yung 43 biglang dumami na yun, yung pogo nilipat sa IGL. 43 po yung main licensees ng PAGCOR na may IGL. Yan po yung nagmula sa 298. So sa ngayon po, 43 po ang may lisensyang. Itong 402 na to na hindi natin na mga illegal at mga legal na isasara, hindi natin alam kung saan pupunta yan. Baka tuwan-tuwa sila dahil wala ng pogo. Kailangan natin lalong maging mapagmatsyag. Itinutulak din ng ilang mambabatas na pasagutin sa komite ang mga dating opisyal ng PAGCOR at mga pangalang nabanggit sa pogo. Just to mention a few, Mr. Chairman, Ms. Andrea Domingo was invited, Attorney Harry Roque was also invited, Mr. Dennis Conanan, and Mr. Cassandra Leong was also invited, and they're not around. Maybe we can move that these people be issued a show cause order. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. High tide na, humagupit pa ang bagyong Karina. Yan po ang nararanasan ngayon na isang sityo sa Bulacan, Bulacan na 2 araw ng lubog sa baha. Saksi, si Marie Zumal. Sa kasagsagan ng buhos ng ulang dala ng bagyong Karina na humila pa sa habagat, sinabayan ng high tide.
at pinalala ng matinding agos ng tubig na galing pa raw sa San Jose del Monte, Santa Monica, Bocaue, Marilao at May Kawayan, Bulacan. Nagiba ang pilapil na humaharang sana sa tubig sa palaisdaan papunta sa mga kabahayan. Ang resulta, biglang taas ang tubig dito sa Sitio Libis sa Bulacan, Bulacan. 2 araw ng lubog sa baha ang lugar at mas tumaas pa raw kanina. Pag ganoon na, mag-force evacuation na po sila. Kasi po ma'am, malakas po yung agos. Gaya dito yung sinasabi nila sa Libis na inabot ng hanggang dibdib, hanggang liig. Pumunta po sa kabahayan yun, malakas po agos yun. Kaya affected po sila. Delikado po yun. Kakakandak po kayo ng rescue operation din po sa Sitio Libis, Barangay Talipid, Bulacan, Bulacan. Asan ka? Po ng tubig. Nasira na po kasi yung mga pilapil dito, kaya po ang tubig dire-diretso na sa baryo. Si Nanay Adora nahirap makalakad dahil sa kondisyon ng kanyang paa. Kinailangan ng isalbabida para ma-rescue. Kasama rin niyang inilikas ang asawang senior citizen, buntis na anak at mga apo. Mas mataas po ngayon. Kinakabahan po kami kasi lalo pag may mga apo ko, mga bata. Mas malaki po yung tubig, mas marami po. Yung sa area namin medyo mataas hanggang dito. Pero yung kila nanay sa area nila medyo malalim hanggang leeg. PWD rin si Nanay Belia na kabilang sa unang inilikas. Kaya kami biglang napalipat ang tubig hanggang dito. Kahit ako hindi nakakalakad, pero nakalangoy ako. Naku sira-sira na nga ako yung ibaba ng bahay namin Kasi siyempre, hampas lang alo. Kahoy naman, buti kung bato yun Hanggang balikat na po, halos mga ibang kabahayan. Dahil po sa pagbaha, halos hindi na makapagana buhay yung ibang tao. Aabot sa 43 pamilya o 181 na individual ang inilikas dito sa Taliptip Elementary School. Binigyan sila ng modular tent na matutuluyan ng bawat pamilya. Nakipag-ugnayan na rin daw ang barangay sa Meralco para maiwasan ng disgrasya dulot ng pagkakuryente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Asahan ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon pa rin ang posibleng ulanin bukas. May heavy to intense rain sa Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Tarlac, Pangasinan at Mindoro provinces. Dahil ilang araw na rin ng mga pag-ulan, patuloy ring tumataas ang tsansa ng baha at landslide. Posible ring ulanin ng iba pang bahagi ng Luzon, pati ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. May tsansa ring maulit ang pabugso-bugsong ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat din sakaling magtuloy-tuloy ang buhos. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.